Kumusta at maligayang pagbalik sa Mes Resumen. May dala na naman akong panibagong kwento. Gusto ba ninyo itong pakinggan? Kung gayon, sige lang. Heto na ang mga spoiler. Si Manaha ay isang mabait at inosenteng estudyante na ang pangarap mula pa noong bata siya ay maging Miss Seiran, ang paligsahan ng kagandahan sa kanyang paaralan. Ang nasabing paligsahan ay idinaraos taon-taon at ang nanalo sa edisyong panlalaki noong nakaraang taon ay isang binata na ang pangalan ay Keigo, isang gwapo at hinahangaan ng lahat ng mga babae sa paaralan. Ang nanalo naman sa edisyong pambabae ay isang dalaga na ang pangalan ay Yuri, anak ng may-ari ng isang malaking kumpanya ng mga produktong kosmetiko at lubhang popular sa mga social media, kung saan mayroon siyang mahigit sa 500,000 tagasunod sa Instagram. Hanggang sa sandaling iyon, ang pangunahing tauhan na walang anumang tiwala sa sarili ay hindi pa kailanman sumasali sa paligsahan dahil naniniwala siyang ayaw ng kanyang mga kaklase na sumali siya sa naturang paligsahan. Gayunpaman, ipinagtapat ni Keigo ang interes niya kay Manaha na itinuturing niyang isang napakabuting tao at ipinakita niya ang kanyang suporta upang matupad nito ang pangarap niya sa kabila ng kanyang kalagayan. Kaya dumating ang oras upang piliin ang mga kalahok sa susunod na edisyon ng paligsahan at iniisip ni Manaha na walang pipili sa kanya. Ngunit ikinagulat niya, si Yuri ang nagmungkahi sa kanya at hinikayat siyang sumali sa paligsahan, kaya umuwi siya na punong-puno ng saya dahil natupad ang bahagi ng kanyang pangarap. Gayunpaman, matapos ibalita iyon sa kanyang mga magulang, nakipagtalo siya sa kanila at sinabi niyang sa huli ay hindi na siya sasali. Kinabukasan at may pag-aalinlangan pa rin kung sasali ba siya o hindi. Nakipagkita siya kay Yuri upang subukan ng iba't ibang make-up at magpakuha ng litrato para sa paligsahan at sa kabila ng pagbabago ay wala pa rin siyang tiwala sa sarili. Si Keigo matapos makita ang mga litrato ay nabighani sa ganda ng pangunahing tauhan at nagawang palakasin ang loob nito upang sumali. Kaya bumalik si Manaha ng punong-puno ng sigla kay Yuri na hiningan niya ng payo tungkol sa kung paano niya aalagaan ang kanyang balat dahil determinado siyang seryosohin ang paligsahan at subukang pagandahin ang kanyang hitsura sa lahat ng posibleng paraan. Bukod pa rito, nakumbinsi siya ni Keigo na tumakbo araw-araw at gaya ng karaniwan, dahan-dahang nagsimulang mamukadkad ang pag-ibig at maayos ang takbo ng lahat. Lalo siyang nagkakaroon ng damdamin para sa kanya at umabot pa sa puntong tinanong niya ito sa WhatsApp kung gusto nitong manood kasama niya ng isang palabas ng mga paputok. Gayunpaman, nagbago ang lahat matapos ang mainit na pagtatalo nila ni Yuri na nagresulta sa pagkakaospital ng bida dahil sa sugat. Pagdating sa kanyang bahay at matapos alisin ang mga benda sa kanyang mukha, natuklasan niya ang isang napakalaking peklat na nagpabagsak sa kanya sa matinding lungkot dahil naniwala siyang mananatili iyon habang buhay at dahil dito ay nagpasya siyang ikulong ang sarili sa kanyang kwarto sa loob ng isang buong buwan kung saan hindi siya pumasok sa paaralan ni nagpalitan man lang ng isang mensahe sa alinman sa kanyang mga kaibigan. Matapos lumipas ang yugtong nito, sa wakas ay nagpasya siyang pumasok sa paaralan. Gayunpaman, nadiskubre niya si Yuri na ipinagtatapat kay Keigo na iminungkahi lamang siya nito upang pagtawanan. Sa mismong sandaling iyon, napansin ni Yuri na nakikinig si Manaha sa usapan. Kaya bilang isang enyo ng kasamaan, tiniyak niyang sila ni Keigo ay engaged na at ninakawan pa niya ito ng halik upang pagselosin siya. Dahil sa matinding pagkabigla, tumakas ang pangunahing tauhan habang iniisip na pinagtatawanan din siya ni Keigo at umakyat siya sa bubungan ng gusali na may balak gawin ang hindi dapat maisip. Ngunit sa huling sandali, si Sora, isang bagong estudyanteng kararating lang sa paaralan, ay lumitaw upang iligtas ang pangunahing tauhan. Na sa pagitan ng kanyang mga luha ay ipinagtapat sa binata ang nangyari at ipinakita sa kanya ang peklat sa kanyang mukha. Siya, sa pagtatangkang alisin sa isip niya ang ideya ng pagkitil sa sariling buhay, ay ibinulalas na dapat niyang alisin ang ganoong pag-iisip at paunlarin ang tiwalang matagal na niyang ninanais upang makamit niya ang kanyang pangarap. Nagkaroon ng epekto ang kanyang mga salita at lubusang nabago ang personalidad ng pangunahing tauhan. Pagkatapos, si Yuri nang makita ang peklat ni Manaha ay humingi ng tawad sa kanya, kasabay ng pagsasabi niya kay Keigo na hindi siya nito mahal at na dapat itong lumayo sa kanya. Pagkaraan,
Bumalik si Yuri na humahagulgol sa harap ni Manaha, nanyakap niya at hinilingang magsimula silang muli na ikinakatwiran na siya ang nagbigay rito ng pagkakataong makasali sa paligsahan at sinusubukang baluktutin ang lahat ng nangyari. Si Manaha na tuliro ay hindi alam kung ano ang isasagot hanggang sa mismong sandaling iyon ay pumasok sa eksena si Sora, ang binatang nagligtas sa kanya. Kaya umalis silang dalawa upang mag-usap at nagpasya silang ilihim ang nangyari. Ang sitwasyong iyon ang naging dahilan upang isipin ng kanilang mga kaklase na mayroon silang relasyong romantiko. Gayunpaman, nagawa ni Manaha na ayusin ang hindi pagkakaunawaan sa paggamit bilang dahilan ng isang diumano'y salusalo ng pagtanggap para kay Sora. Pagkatapos, sa kabila ng pagtanggi niyang dumalo sa una, nagpasya si Manaha na pumunta sa salo-salo kung saan nadatnan niya si Yuri kasama si Himari, isa sa kanyang matalik na kaibigan, at si Keigo na tumakbo kasunod ng pangunahing tauhan na may layuning makausap siya. Sa sandaling iyon, binalaan niya ito na nasaksihan niya ang halik sa pagitan nito at ni Yuri at alam niyang engaged na sila kaya hiniling niya rito na lumayo sa kanya. Matapos itong umalis, lumitaw si Sora na nagbabala sa pangunahing tauhan tungkol kay Yuri at sa panghaharas na ginagawa nito kay Himari. Si Manaha na determinado ay bumalik sa hardin na may layuning iligtas siya, ngunit napakamalas niya at nadapa at nahulog sa swimming pool sa gitna mismo ng pagtatalo nila ni Yuri. Pagkatapos noon, nawala ang makeup at natuklasan ng lahat ng naroroon ang peklat sa kanyang mukha at si Keigo lamang ang lumapit upang tulungan siya tulad ng isang tunay na Ginoo. At pagkatapos ay dumating si Sora na sa huli ay hinila silang dalawa palabas ng swimming pool. Pagkatapos nito, nagalit si Manaha kay Keigo dahil binalaan na niya itong lumayo sa kanya at humingi ito ng tawad dahil doon. Pagkaraan, dinalaw ni Himari si Manaha at ibinigay niya rito ang isang regalo mula kay Keigo. Sa ganitong paraan, unti-unti, nagsimulang maalala ni Manaha ang magagandang sandaling naranasan niya kasama siya at sa wakas ay nagpasya siyang humingi ng tawad nang mapagtanto niyang wala talaga itong anumang intensyong saktan siya. Kaya, sa wakas, nagpasya silang dumalo ng magkasama sa palabas ng mga paputok na napag-usapan nila noon. Pagdating doon, nagpakita si Keigo ng interes tungkol sa peklat sa kanyang mukha. Gayunpaman, nilinaw niya na ang pinakamalaking peklat na mayroon siya ay nasa kanyang puso. Ngunit sa kabila nito, tinatanggap na niya ngayon ang sarili niya kung ano siya. Mismong noon, tiniyak ni Keigo sa kanya na ipinagmamalaki siya nito at natunay siyang mahal nito. Sandaling lumitaw si Yuri kasama ang kanyang ina upang kausapin si Keigo tungkol sa isang usaping pangnegosyo sa pagitan ng kumpanya nito at ng ama ni Keigo. Napakaabala naman! Pagkagayunman, kinabukasan, nagpasya si Manaha na magsimula muli at sinabi niya kay Keigo kahit na mahal pa rin niya ito, na mas mabuting panatilihin na lamang nila ang isang relasyong pagkakaibigan dahil natatakot siyang mawala ito. Pagkatapos, nakipagkita si Keigo kay Yuri para sa isang photoshoot na may kaugnayan sa negosyo. Sitwasyong sinamantala nito upang makipaglandian sa kanya, ngunit dahil mahal din niya si Manaha, itinulak niya ito palayo at ipinakita ang kanyang pagtanggi. Pagkatapos noon, minamaliit ni Yuri ang pangunahing tauhan at tiniyak dito na mas bagay siya para sa kanya kaysa kay Manaha. Naku, pero napaka-agresibo naman niya. Pagkaraan, dumalo si Keigo sa isang pagpupulong sa kumpanya ng ina ni Yuri na matapos pag-usapan ng negosyo ay nagmungkahi na gawing formal dahil sa pakinabang ang isang engagement sa pagitan niya at ng kanyang anak na babae. Nang maglaon, matapos makita ang isang video kung saan ipinahayag ni Manaha ang kanyang damdamin para sa kanya, nagpasya si Keigo na huwag ituloy ang kanyang engagement at iniwan ang isang date kasama si Yuri upang hanapin si Manaha at muling ipagtapat ang kanyang pag-ibig. Samantala, abala si Manaha sa pagsasaya kasama si Sora hanggang sa lumitaw ang isang binata na kinutya siya dahil nakasuot siya ng kasuotang Santa Claus. Ngunit ipinagtanggol siya ni Sora at nauwi pa ito sa pagtatapat ng pag-ibig sa kanya
Habang hinahaplos ang kanyang mukha, sandaling nasaksihan ni Keigo sa pagdating pa lamang niya. Siya, na nagulat, ay sumagot kay Sora na wala pa rin siyang sapat na tiwala sa sarili. Pagkatapos nito ay umalis si Keigo sa lugar at nanghinayang sa mga salita ni Manaha. Determinadong baguhin ang kanyang ugali, kinabukasan ay humarap siya sa kanya sa paaralan at nagsimulang purihin siya tungkol sa kanyang bag at sa kanyang uniforme na kapareho ng isinusuot ng iba pa niyang mga kaklase. Si Manaha, na nag-atubili sa mga papuri, ay tinapos ang usapan at lumapit si Sora na may mga mungkahing tulungan siyang manalo sa paligsahan. Ipinakilala ni Sora si Manaha sa kanyang kapatid na siya palang nagwagi sa paligsahang dati ay pinangarap niyang lahukan at pagwagian noong nakaraang mga taon. Nagsimula silang magkasundo at ikinuwento nito kay Manaha kung paano ang naging buhay niya matapos manalo sa paligsahang iyon at kung paano siya ngayon nagtatrabaho sa kanyang laboratorio na siyang dahilan kung bakit lumipat siya mula sa ibang lungsod. Pagkatapos noon, habang naglalakad sina Sora at Manaha sa kalsada, kinunan sila ni Yuri ng video at ipinakita kay Keigo para pagselosin ito, pero kalmado lang si Keigo. Ang reaksyong iyon ang ikinagalit ni Yuri na lumapit kay Manaha upang inisin siya at hilingin ang araw-araw niyang pasasalamat dahil pinayagan siya nitong sumali sa paligsahan. Napaka hindi ka nais-nais na tao. At bigla na lamang, sa mismong sandaling iyon, lumitaw si Keigo at desperadong ipinagtapat ang kanyang pag-ibig sa kanya na muli na namang ipinakita ang kawalan niya ng tiwala sa sarili. Naku, amiga, bakit? Kasunod nito, ipinakita ni Keigo sa kanya ang isang lumang litrato ng kanyang mukha upang patunayan na ang kagandahang taglay niya ay dahil lamang sa mga operasyong estetiko. Bukod pa rito, ipinagtapat din niya na dumanas siya ng panghaharas noong bata pa siya, kapwa dahil sa kanyang mga marka at sa kanyang pisikal na kalagayan. At kung paano matapos maglakbay sa ibang bansa ay nagpa siyang sumailalim sa mga operasyong iyon na pinagsisisihan niya dahil dapat tanggapin ang bawat isang sarili niya kung ano siya. Para lagyan pa ng pinakatuktok ang lahat, bago siya umalis ay isinigaw niya kay Yuri na hindi niya ito mahal at na kahit alam niyang mahal ni Manaha si Sora, hindi siya susuko. Dahil mahal niya ang pangunahing tauhan, wala man o mayroon mang peklat sa mukha nito. Boom bitch! Matapos ang matatapang na pahayag na iyon, kumalat ang balita tungkol sa mga operasyon ni Keigo na nagsimulang mawalan ng mga oportunidad sa trabaho at muling dumanas ng panghaharas mula sa maraming kabataan sa kalye. Pagkatapos, sa paaralan, tinanong siya ng kanyang mga kaklase kung totoo ba o hindi ang balita at matapos niyang amining oo, nagsimula silang hilingin na umatras siya sa paligsahan ng kagandahan dahil itinuturing nilang hindi patas ang kanyang paglahok. Sa sandaling iyon, sa kabila ng magagandang sandaling naranasan niya kasama si Sora, napagtanto ni Manaha na si Keigo ang tunay niyang mahal dahil palagi itong nasa tabi niya upang suportahan siya sa kabila ng lahat ng paghihirap na dinanas nito mismo. Nang malaman niyo ni Sora, napuno siya ng lungkot at nagsimulang magdusa ng tahimik. Pagsapit ng hapon, tumanggi si Keigo na pumasok sa paaralan at tumakas si Manaha kasama niya patungo sa dalampasigan. Habang naglalaro sila, lumitaw ang ama ni Manaha at nadiskubre niya ang dalawang kabataang magkasama. Kaya inimbitahan niya silang dalawa na kumain sa kanilang bahay. Mabuti naman, habang kumakain, iginiit ni Keigo na magkaibigan lamang sila dahil may ibang minamahal si Manaha, bagay na nag-iwan sa ating pangunahing tauhan na walang masabi habang naghuhugas ng mga pinggan. Nang mapag-isa, inamin ni Keigo kay Manaha na ang araw na nanalo siya sa paligsahan ang pinakamasaya sa buhay niya, kaya hinikayat siya nitong sumali muli. Matapos siyang makumbinsi, inihayag ni Keigo sa harap ng kanyang mga kaklase na sa wakas at laban sa kagustuhan ni Yuri, sasali siyang muli sa paligsahan. Pagkatapos noon, sumagot si Yuri na hindi dapat sumali kahit isa sa kanilang dalawa at sa sandaling iyon, isang kaklase nila na sawang-sawa na sa ugali ni Yuri ang nagsigaw na ang tanging hindi dapat sumali ay si Yuri mismo dahil nasaksihan niya kung paano nito pinasimulan ang sitwasyong naging sanhi ng kasalukuyang peklat ni Manaha. Gayunpaman, sinabi ni Yuri na walang maniniwala rito, ngunit ikinagulat ng lahat, lumitaw ang kanyang ina at humingi ng tawad sa ngalan niya kay Manaha na binigyan pa niya ng pahintulot na sumali sa kanyang paligsahan. Boom bitch ng 2 beses. Kaya hinikayat ni Keigo si Manaha na sundin ang sinabi ng ina ni Yuri at sumali sa paligsahan.
Gayunpaman, nagpasya siyang umatras muna sa relasyon niya rito nang muli niyang paghinalaang si Sora ang mahal nito at hindi siya. Pagkatapos nito, ikinuwento ni Keigo ang nangyari kay Sora kaya nagsimula silang mag-away. Pagkatumba nila sa sahig, nagkausap sila at inamin ni Sora na tinanggihan siya ni Manaha dahil si Keigo ang mahal nito. Pagkatapos niyon, si Keigo, na punong-puno ng tuwa, ay umalis sa lugar na palundag-lundag sa saya na may layuning muling ipagtapat ang pag-ibig niya kay Manaha. Nang makaharap niya ito, napagpasyahan niyang hindi iyon ang tamang lugar, kaya nagtakda siya ng isang date para mamaya. Ilang sandali pa, lumitaw si Sora na may dalang regalo at isang sulat kamay na note para sa kanya. At noon ding sandaling iyon ay muling dumating si Keigo at inisip na nawala na naman sa kanya ang pagkakataon. Gayunpaman, nagpasya si Sora na umalis at ipinagtapat ni Manaha kay Keigo ang pasya niyang sumali para lamang sa sarili niyang kasiyahan at hindi upang mapasaya ang iba, at bilang tugon ay sinabi ni Keigo na may nais din siyang ipagtapat sa kanya. Ngunit gagawin niya iyon pagkatapos ng paligsahan. Sa isa pang eksena, ipinakita si Manaha na nakikipagkita sa ina ni Yuri upang ihanda ang make-up at ang damit na isusuot niya sa paligsahan. Pagdating doon, si Keigo ang unang kalahok at sinamantala niya ang sandali upang pagtibayin ang sarili bilang pinakamalamang na manalo sa paligsahan. Si Yuri naman ay nagalit sa kanyang ina dahil mas pinagtuunan nito ang make-up ni Manaha kaysa sa kanya, at nang dumating ang kanyang turno ay nagpakita siya ng kawalan ng tiwala at panghihina ng loob. Katapos nito, ginulat ni Manaha ang lahat nang lumabas siya sa runway nang walang anumang make-up at may dalang talumpati tungkol sa pagbangon at pagtanggap sa sarili na nagbunga ng palakpakan mula sa isang madlang lubos na humanga sa kanya. Sa huli, nanalo si Keigo sa kategoryang panlalaki at si Yuri naman ang nanalo sa kategoryang pambabae. Ngunit ng oras na upang magsalita siya, tumakas siyang luhaan mula sa lugar. Nang mapag-isa siya, nagpasya siyang itapon ng korona. Gayunpaman, lumitaw si Manaha sa huling sandali upang pigilan siya. Sa isang sandali ng kahinaan, ipinagtapat ni Yuri kay Manaha na kahit nanalo siya, si Manaha naman ang nakakuha ng mga palakpak at na hindi niya matanggap ang sarili niya kung ano siya, gaya ng ginagawa ni Manaha. Sa harap ng mga salitang iyon, sumagot si Manaha na ang masasamang karanasan ang nagpapalakas sa iyo at siyang dahilan upang matutunan ng mga tao na tanggapin ang kanilang mga sarili. At inalok niya si Yuri ng pagkakataong magsimulang muli mula sa wala habang kapwa sila nagyakap ng mainit. Sa wakas ay lumitaw si Keigo na may dalang mga sapatos na nauna nang iniwan ni Yuri sa runway nang tumakas ito, at isinuot niya ang mga iyon kay Manaha na para bang siya si Cinderella at kapwa nila ipinagtapat ang kanilang pag-ibig. Pagkatapos ng lahat ng iyon, maging ang kaibigan niyang si Himari ay nagpasya ring baguhin ang kanyang imahe at nagsimula ng isang relasyong pag-ibig kay Hayato, kaibigan ni Keigo. Sa ganitong paraan, dahil sa mga taong nasa paligid niya, nagawa ni Manaha na lubos na tanggapin ang sarili niya at maging isang masaya at may kumpiyansang dalaga. Sa wakas, sa lahat nila, si Keigo ang pinakamasayang nagwawakas dahil natupad ang pangarap niyang makasama siya. Sa tingin ko, malinaw ang aral dito. Tanggapin ang sarili natin at huwag mahulog sa mababaw. Higit sa lahat, dapat linangin ang panloob na kagandahan. Dito nagtatapos ang buod na ito, sana ay nagustuhan mo. Panghuli, nais kong batiin sina Alejandra Velasquez, Ariana Yolin, Estrella Alvarez at Merlin. Salamat sa panonood mga kaibigan. Hanggang sa muli!